Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Malaking tulong ang pagiging abala ko sa eskwelahan para mabaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Pinlano ko na makipagkita sa mga kaibigan ko. Ngunit ngayong Friday ay nilaan ko muna ang araw ko sa mga kaklase ko upang pag-aralan ang case na ibinigay sa amin para sa nalalapit na oral recitation na naman. Lumapit sa akin si Darren at nilagay ang isang braso sa likod ng aking upuan, habang ang kabilang kamay ay hawak ang libro at pinapakita sa akin ang mga articles na naka-highlight. Maayos nitong ipinaliliwanag sa akin ang bawat detalye, kaya napansin kong muli ang pagsulyap ng dalawa naming kaklaseng babae na alam kong hangang-hanga na naman sa paraan ng pagpapaliwanag ng aking katabi. "Atasha, may boyfriend ka na ba?" tanong naman ni Yela. Napatingin naman ako kay Darren. "Wala pa. Bakit mo tinatanong?" "Alam mo, bagay kayong dalawa. Kayo lang naman ang nagkakaintindihan sa lahat ng bagay." Napatawa naman ako. "Nagkakamali ka, Yela. May isang bagay kaming hindi na pagkakasunduan." Ngumiti naman ako kay Darren. "Tungkol sa marriage and divorce." Wika naman ito. "Oh, talaga? Naalala mo ba na naniniwala si Atasha sa isang kasal?" Nagkipit-balikat naman si Yela. "Kaya dapat, Darren, ligawan mo na si Atasha." Wala pa rin siyang nobyo. Kung tutuusin, ay halos nasa kanya na ang lahat. Panunukso nito. Kaya pagak ako natawa at napailing. Tinitigan naman ako ni Darren. Napairap na lang ako at nagpatuloy sa pagbabasa at pag-aaral. Bumalik kami sa room namin at kapansin-pansin ang mga law student na nasa labas ng building. Papunta sila sa auditorium dahil may programa na kailangang daluhan bago umuwi kami. "Blacksy, doon ang linya nyo." Rinig niyang wika ng organizer. Kami iyon. "Tara, Atasha." Wika naman sa akin ni Darren. Pero nanatili ang palad niya sa likod ko nung dumami na ang mga estudyanteng nagpapaunahan sa pila. "This is not mandatory, right? Bakit hindi na lang tayo umuwi?" Aya ko sa mga kasama ko. "Mabilis lang to, tsaka ang pogi ng mga doktor." Kinikilig na pigil naman ang isa kong kaklase. Pumila ako at nakisabay na lamang sa kanila. Wala na rin akong choice na umuwi dahil nagsiksika na ang mga estudyante. Nagpapaunhan na sila sa pila para makauwi na kaagad. "Francisco Turalde, ang guwapo. Single daw?" tinanong ko. Yun ang mga narinig ko matapos ang mga estudyanteng dumadaan sa pila na katatapos lang ng consultation. Pila lang para sa mga matang kailangan ng salamin. Maayos naman ang mata ko. Lumingon naman sa akin si Yela. "How about you, Atasha? Malabo na ba ang mata mo? Dahil minsan nakikita kita naka-sunglasses." "Hindi naman malabo. Hindi rin ako nagsusot ng mga glasses. Nagmumukha ako matanda." "Hindi totoo yan. You look so cute with glasses." Puri naman ni Darren, kaya umingay ang pila namin na puno ng tuksuhan. Nawala ang ngiti sa labi ko nung makita ko si Francisco na napasulyap sa gawi ko habang inaasikaso si Yela na nasa unahan namin. "Cute pala ha, Darren? Bakit hindi mo kasi pormahan?" Siko naman ang kaibigan nitong lalaki sa kanya. Napangiti lang naman si Darren. Hindi na pinatulan ang kanilang mga panunukso
Ang ingay ng pila nyo. Nakakaistorbo kayo. Lower your voice. Wika naman ni Francisco. Napalunok ako at nanatiling pirmi ang kinatatayuan ko. Tila ba may malaki akong kasalanan dito. Pero wala siyang pakialam. Hindi ko naman yan kaibigan. Next, sigaw naman ni Francisco. Umupo na ako sa harapan nito nang walang pasabi at pagbate rito. Tumango naman ang staff nito bago umupo si Francisco at gumuhit ang naglalaro o baka naman nanunuyang ngisis sa mga labi nito. Nakapagpakonsulta ka na ba dati sa mga mata mo? Kaswal na tanong nito. Hindi pa. Wala naman naging problema sa mga mata ko. Okay, tingnan natin. Mabilis ng iyon dahil mukhang nagmamadali siya at marami pa ang mga estudyanteng kailangan ma-check up sa mga mata. Ano, Dok? Malabo ho ba yung mga mata ni Atasha? Kaya siguro hindi niya makita yung feelings ni Darren. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Napalitan na ng tawa sa pagsiko ni Darren sa katabi niyang madaldal. Matagal pa ba kayo, Francisco? Wika naman ng isang boses. Isang rason para humupa ang tawanan muli. Sa seryoso at malamig na boses. Umangat naman ang tingin sa akin ni Francisco at saka ibinalik ang mga mata niya sa akin. Nanatili siya sa posisyon at tila ba wala siyang pakialam sa lalaking nasa likuran ko. Dr. Del Mondo? Kanya-kanyang bati naman na narinig ko kaya malalim akong napabuntong hininga. Matagal pa ako. Marami pang estudyante. Wika naman ng lalaki. Napataas lang ako ng isang kilay at nahihirapan sa paglunok. Hanggang sa maramdaman ko ito sa aking likuran. Sigurado akong nakatayo ito at tanaw ako mismo habang hindi ko ginagawa na tapunan siya ng tingin. Hindi yan ang tinutukoy ko. Wika naman ito na seryoso ang boses. Tapos na ba siya o hindi pa? Napatiimbagang naman si Francisco. Tila ako ang tinutukoy ng kaibigan niyan, doktor. Kumunot ang noo ko at masungit na tinapatan ang tingin naman ni Francisco sa akin. Si Atasha? Tapos na siya. Yumigo na, Miss Florendo. Wala namang problema sa mga mata mo. Maayos at malinaw ang paningin mo. Mariin na wika nito na tila matalim ang tingin. Ngunit hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Napakakatlabi ako. Hihintayin kita sa labas, Atasha. Bilisan mo. Nagpagting naman ang tainga niya sa utos na lalaking nasa likuran niya. Iritable kong nilingon naman si Victor. Ngunit naabutan ko na lang ito na sinasalubong ng bati ng ibang tao. Habang papalabas ng auditorium, hindi ko na nakita pa at likod na lamang niya. Next please. Parinig na wika naman ni Francisco na tila pinapaalis na ako sa pwesto ko. Tumayo ako at nilapitan ko naman si Darren. Hihintayin ko na lang kayo sa labas. Sambit ko at nagmamadaling sinundan si Victor. Pagkalabas ko ng auditorium, ay naabutan ko siya malapit sa sasakyan. Nakatayo at naghihintay. Formal ang kasuotan. Mukhang hindi pumarito para makibilang kina Francisco. Para bang narito sa ibang rason. Napakagwapo nitong tingnan sa kasuotan nito. Maayos ang forma. Minsan ay napasusulyap sa relo nito at aangat ang tingin sa exit ng auditorium. Sinamangutan ko siya at nagmamadaling lumiko ng daan. Tsaka umalis na para makauwi. Wala akong sasakyan dahil malapit lang naman ang kondo ko rito. Sinabi ko naman sa aking mga kaibigan na uuwi na ako. Ano naman ba ang kailangan niya? Bulong ko sa sarili ko. Kahit ako ay curious ako ng sobra-sobra dahil hindi ako makikipag-usap sa kanya. Wala nang dahilan para pa makipag-usap. Hindi pa nga buwan simula nung hindi ako nagparamdam sa kanya.
2 linggo pa lang pero dumadayo na siya rito. Natatawa kong kausap naman sa sarili ko. Kaya sila nagtatalo ni Eliana. Kung patuloy siyang ganyan, ano ba ang inaasahan niya na mangyayari sa relasyon nila? Siyempre magdududa lang yun. Pero bakit kaya siya pumarito at gusto akong kausapin? May mali na naman ba ako nagawa sa kanya? Tulad ng pangako ko, hindi ko bibiguin si Eliana at paninindigan ang mga sinabi ko sa kanya. Kaya kahit papaano, ay natutuwa akong naibenta ko na ang condo unit ko. Nang gabing yun ay nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na pumunta sa isang bar. Nakainom ako. Gusto ko sanang dumiretso na muna sa bahay at doon na matulog. Pero alam kong hindi rin naman ako makakatulog na maayos. Kung maaabutan ko lang sina mami at daddy, na kung walang imikan sa isa't isa, ay lagi naman nagtatalo. Uuwi ako sa kondo ko. Sabi ko naman kay Sev, huwag ka mag-alala sa akin. Nilapitan ko siya at niyakap upang magpaalam na. Hindi rin ako lasing. Natatawang habol ko naman bago siya talikuran at pumasok na sa akin sasakyan. Hindi ako basta-basta nalalasing. Ngunit alam kong may epekto na rin sa akin ang alak na nainom ko ngayong gabi. Ngunit hindi ko inaasahan sa aking pag-uwi ay maaabutan ko si Victor sa parking na nakahilig sa sasakyan niya at tila aabutan na roon ng antok. Nawala ang pagkalasing ko at hindi alam kung bababa o tumigil na sasakyan ko sa tabi nito. Ano bang problema niya? Bulong ko sa sarili ko at tumikim bago lumabas ng sasakyan. Angat ang ulo ko siyang tiningnan. Matapos nitong umatras ng kaunti at maisara ko ang pintuan. Dahil binawi nito ang kanyang pag-atras at humakbang papalapit sa akin para mapahilig ako sa sasakyan nito. Anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga matang wika ko rito. Pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko bago bumalik sa aking mukha. Uminom ka ba? Wika nito. At nagmamaneho ka na nakainom? Tinaasan niya ako ng isang kilay. Umiwas ako ng tingin at akmang tatakasan siya. Ngunit mabilis niyang nilagay ang isang kamay sa ulo ng aking sasakyan para harangan ako. Ano ba, Victor? Iritable kong itinulak ang balikat niya pero hindi ito natinag. Ang lakas ng loob mong iwasan ako? Mariin na wika ni Victor. Sa aming dalawa, tila siya pa ang wala sa katinuan at nakainom. Anong pakialam mo? Matapos ng ginawa mo sa akin? Sa aming dalawa ni Eliana? Wika nito. Napalunok ako sa pagyuko ni Victor para lang madakip ang umiiwas kong tingin sa kanya. Gusto mo pa rin na humingi ako ng tawad? Tingin mo sa akin, bobo? Para sabihin ko sa'yo, Victor, hindi ako ganun kagaga para hindi ma-realize lahat. Nagpaasa ka rin naman kaya, bakit sa akin lang ang lahat ng sisi? Taas noo ko siyang tiningnan at tinapat ang malamig niyang titig. Si Eliana lang ang deserve ng sorry ko. Siya lang at hindi ikaw, Victor. Dahil alam kong kinagagawian ko na ang bagay na yun. Kapag nakikipagtalo ako kay Victor, napapakagat-labi ako. Umalis ka na nga bago ko pa kausapin si Eliana at magsumbong sa ginagawa mong paggugulo sa akin ngayon. Marahan ko siyang itinulak. Kumalabog naman ang dibdib ko at mas tumalim ang titig sa kanya. Sige, gawin mo, Atasha. Kausapin mo. Hanapin mo kung saan bansa siya pumunta. Nanghahamon niyang saad. Natigilan naman ako at napalunok. Wala na kami, Atasha. Wala na kami ni Eliana. Nakitaan ko ng galit ang mga mata niya. Binawi ko naman ang pagkakahawak niya sa akin at napahilig sa aking sasakyan. Shit, anong ginawa ko? Maayos ang usapan namin ni Eliana.
Anong ginawa ko? Kinausap ko na siya. At halos magmakaawa na ako na bigyan kanya ng pagkakataon. Tinitigan naman niya ako. Totoo? Nakiusap ako sa kanya. At pumayag naman siya. Mahal ka rin naman niya kaya siya umalis? Galat na wika naman ni Victor. Hindi ko na problema yun, Victor. Wika naman ni Atasha. Gumawa na ako ng paraan para tulungan ka, Victor. Para maging maayos kayo ni Eliana. Yumuko siya at humilig sa aking tainga. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo sa akin, Florendo. Malambing niyang bulong ngunit may halong pagbabanta ito. Sisirain kita. Wala ka na masisira sa akin, Victor. Napatiimbagang naman ako. Napasinghap ako nang maramdaman ang tungki ng ilong niya sa aking pisngi. Habang ang isang palad ay dumadapo sa aking baywang. Sobrang rahan, kung kaya hindi ko maisip ang galit niyang nararamdaman para sa akin. Ipinagbili mo ang kondo mo? Sa tingin mo ba? Makakatakas ka sa akin? Sa paraang yun ha, Atasha? Banayad ang boses nito. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit sa pagbaba ng labi niya sa leeg ko. Nakilala ko nga pala ang kaibigan mo. Si Audrey. Audrey ang pangalan niya, hindi ba? Napatingin naman ako sa kanya at bahagya ko siyang itinulak. Umangat lang ng kaunti ang gilid ng labi niya at mapait akong tiningnan. Hindi mo magagawa yan, Victor. Hindi mo yan magagawa sa kanya. Hindi lang siya kaibigan ko. Parang kapatid ko na rin siya. At kaibigan rin siya ng pinsan mo. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Sumeryoso naman ito at pinasok ang 2 palad sa bulsa ng kanyang pantalon. Maganda siya. Napakagatlabi naman si Victor. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Pinaghalong iritasyon at pagkasuklam ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ako naniniwala na magagawa niya ang nasa isipan ko. Ano pa ba ang kailangan mo sa akin, Victor? Sige, bigyan mo lang ako ng panahon. Hahanapin ko si Eliana. Ako mismo ang luluhod sa kanya na balikan ka kung yan ay ikinagagalit mo ngayon sa akin. Hindi ako desperada katulad mo, Atasha. Kapag ayaw sa akin, hindi ko ipipilit ang sarili ko. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sige, i-date mo si Audrey. Wala akong pakialam. Gusto mo siya? Sige, ligawan mo siya. Wala na akong koneksyon sa'yo. Tapos na tayo. Bahala ka na kung sino ang gusto mong ligawan. Kung sino man ang magugustuhan mo. Wala akong pakialam. Or maybe, I can play with her. Hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang gusto ko. Seryosong wika muli ni Victor. Kalmado at walang kahit na anong emosyong pinapakita. Tila ba nasa isang operasyon lang na alam lahat ang gagawin nito. Ano ba talaga ang gusto mo? Paos at nahihirapan kong tanong sa kanya. Nasa sayo na ang lahat. Ano pa ba ang gusto mo? Tiningnan niya ang buong katawan ko. Wala siyang pinalampas na tinitigang parte ng aking katawan. Mas tumagal yun sa mga labi ko. Gusto ko ang lahat-lahat sa'yo, Atasha. Hanggang sa wala ng lalaking tatanggap sa'yo. Hanggang sa wala ng lalaking magkakagusto sa'yo. Hanggang maubos kita. Napaawang naman ang labi ko at nainsulto sa mga sinabi ni Victor. Wala akong idea kung anong ibig niya sabihin at kung ano ang gusto niya. I hate you, Victor. Nagsimulang humapdi ang mga mata ko. Nilampasan ko siya at nagmamadaling umalis. Pag-isipan mo pa rin. Pero habang nag-iisip ka pa, paglalaruan ko muna ang kaibigan mo.
Mukhang madali namang makuha ang loob nun. Hindi niya alam ang tungkol sa atin, hindi ba? Siguro kapag hulog na siya, sasabihin ko sa kanya na ikaw ang gusto ko. Aakitin ko siya. Ang mga panggugulo at paninira mo, ibabalik ko sa'yo. Dire-diretso lang ang lakad ko. Hindi ko siya nilingon maski pumipitik ang galit ko at handa na makipagtalo sa kanya. Gusto ko siya. Mahal ko siya. Pero nasa punto ako ng buhay ko na gusto kong makahanap siya ng taong mamahalin niya. Kung saan siya masaya, magiging masaya na rin ako sa kanya. Kahit kaibigan ko pa yan o kahit sino pa. Ngayon, napili niya pang paglaruan ang kaibigan ko. Mas masama pa pala ang ugali niya kaysa sa akin. Pero siguro, galit na galit lang siya. Kaya niya nasasabi yun. Mabait si Victor. He is a true gentleman. Kaya hindi talaga ako naniniwala sa kanya. Hindi niya magagawa yung sinasabi niya. Nananakot lamang siya para makaganti siya sa akin. Gusto niyang gamitin ang kaibigan ko para saktan ako. Pero sa kabilang banda, ano nga ba ang mga kayang gawin ng taong nilamon ng galit at paninisi? Nawala ang ngiti ko nang makita kong nakaupo si Victor sa grupo ng aming mga kaibigan. Wala si Diana na pinsan niya at katabi niya si Audrey. At tingin ko ay close na silang dalawa. Tumikim ako at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa mapansin ni Audrey at iba pa naming kaibigan ang pagdating ko. Tumayo siya at niyakap ako. Ngunit ako ay napatitig kay Victor na umangat ang tingin. I'm with someone you surely know. Wika naman ni Audrey. Pinsan siya ni Diana, si Dr. Victor Del Mundo. Pagpapakilala naman ni Audrey. Kilala ko siya, Audrey. Siya si Atasha Florendo. Nagkakilala na kami dahil kay Diana. Maupo ka muna. Wika naman sa akin ni Sev. Nandito kami ngayon sa isang bar. Kapitbahay ko siya. Kaharap lang ng condo unit ko ang tinutuluyan niya. Wika naman ni Audrey. Sumimsim ng alak naman si Victor at muling napasulyap siya sa akin. Kaswalang ang suot nito. A shirt and pants. Hindi ko alam kung ano ang sumaping masamang espiritu sa kanya para sumama siya sa grupo namin. Dahil ang totoo, hindi niya kami gusto. O baka ako lang siguro. Tingin ko hindi rin mga komportable ang kaibigan ko. O ako lang siguro. Lalo na siguro hindi sila sanay na makita si Victor. Lalo na't katabi nito si Audrey, na tila ba may namamagitan sa kanilang dalawa. Habang tinitingnan sila, na napakasweet sa isa't isa, lalo na si Audrey, nakagagaling lang sa breakup. Galing ka pa ng eskwelahan? Tanong naman sa akin ni Sev. At binigyan niya ako ng inumin. Pwede ka namang uminom, hindi ba? Natatawa niyang dagdag. Hindi naman iyan tinatanong noon sa akin. Ngayon lang simula nung maaksidente ako. Ihahatid ko yan. Sige lang, Sev. Bigyan mo siya. Uwi ka naman ng isa naming kaibigan. Tinitigan naman ito ni Victor. Kinikilala kung sino nga ba ito. Siya sa team. At ang isa naman ay si Randel. Tumikim ako at si Sef naman ang pinaglaanan ng atensyon. Ngayong abala na rin naman si Audrey sa pakikipag-usap kay Victor, na halos sumilig na sa dibdib nito sa sobrang lapit. Kaya nga naghahanap ako ng libro, yung new edition at updated. Malaking paghahanda ang ginagawa namin para sa darating na discussion at recitation. Sumasakit na ang ulo ko sa pinag-aaralan ko. Natatawa akong napahilig sa upuan. Akala ko ba tinutulungan ka ni Darren? Tanong naman sa akin ni Sev. Matalino yun, di ba?
Lagi nga kayong may study session na dalawa. Humalakhak naman ito. Yeah, malaki nga ang naitutulog niya sa akin. Wika ko naman. Pero pag angat ko ng tingin ay naabutan ko si Victor. Na pinanunood niya ako at mariin siyang nakatingin. Tinaasan niya ako ng kilay at nilagay ang braso sa likod ng upuan naman ni Audrey. Hindi mo ako masisindak sa mga ginagawa mo, Victor. Wika ko naman sa aking sarili. Tanggap ko na hindi si Victor ang para sa akin, kaya wala na akong pakialam kung maging sila man ni Audrey. Humilig naman si Sev sa akin para bumulong. Bakit nandito yan? Dinidate niya ba si Audrey? Tunog hindi nagugustuhan ni Sev ang presensya naman ni Victor. Mabuti ko nandito si Diana. Tsaka may girlfriend yan, di ba? Dahil sa tanong ni Sev, ay hindi ko maiwasan na mapasulyap naman kay Victor. Napaubo ako dahil nakatitig siya sa akin. Kunot ang noo at iritable ito. Hindi ko alam. Sagot ko sa kanya, pero si Raulong Sev ay mas dumikit pa siya sa akin. Naramdaman ko na ang baba niya sa balikat ko. Nakita ko naman ang pag-iigtingan ng panga ni Victor at ang pag-angat ng gilid ng labi niya. Feeling irritation on his face. Akala ko nga ikaw ang gusto niyan. Gago. Siniko ko naman si Sev. Tumawa naman ito habang hinahaplos ang dibdib niya. Hindi ko rin alam kung maiinis ako o matatawa sa sinabi niya. Umayos ng upo si Sev na hindi pa rin humuhupa ang tawa nito. Tumunog naman ang cellphone ko at hindi ko kilala ang nakaregister. Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Mariin, napakagatlabi naman ako. At tiningnan si Victor habang hawak nito ang cellphone niya. Mabilis kong itinago ang cellphone ko sa ilalim ng lamesa. Hindi ko papatulan ang message niya. Muling tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko muna si Victor at nasa kay Audrey na ang atensyon nito at nag-uusap silang dalawa. Tiningnan ko naman ang messages. Ihahatid kita. Where are you heading home? Sa kondo mo ba? Muli na namang tumibok ang puso ko. Ang dibdib ko ay bumibilis ang kalabog. Nakakainis talaga. Naghahalo na nga ang nararamdaman ko sa lalaking ito. Conrad, narinig kong tanong naman ni Tim. At pagtayo naman ni Sev, mabilis kong itinago ang cellphone ko at tumayo. Napatingin naman si Conrad kay Victor at kay Audrey. Tapos ay harapan akong tiningnan na para bang may mali sa sitwasyon o pagkakaayos ng upo ko. May bago tayong bisita ah. Wika naman ni Conrad. Victor Del Mundo, pinsan siya ni Diana. Pakilala naman ni Audrey. Aba ayos ah. Natatawang wika naman ito. Saka umupo sa tabi ni Audrey. Pero si Conrad ay dumiretso sa tabi ko at doon umupo tsaka mapaglarong humisis siya sa akin. Nanuyo ang lalamunan ko at bahagyang hinitian si Conrad. Tinaas niya ang dalawang kilay at natawa pa ako sa siraulong ito. So, nandito ba tayo para pag-usapan ang plano? Tungkol sa proposal ni Randel? Wika naman ito. Nag-uusap-usap na sila habang ako naman ay sumang-ayon at nagbibigay suhestyon sa planong gagawin. Sabit siyang venue. Pero dapat hindi makahalata nun si Carlota ha? Paalala ko naman sa kanila. Dahil yun naman talaga ang gustong-gusto ni Carlota. Muling tumunog ang cellphone ko at tumatawag nito si Yela. Tumayo ako para umalis ng lamesa para sagutin ang tawag ng kaklase ko. Pumunta ako sa gilid, malayo sa lamesa namin at kinausap ko si Yela patungkol sa mga hindi pa namin natatapos na gawain sa eskwelahan. Napasinghap naman ako nang biglang dumating naman si Victor sa harapan ko. Hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan?
Inunahan niya ako magsalita sa kanyang tanong. At akala mo ba, masisira ang relasyon namin ni Audrey bilang magkaibigan dahil sa nililigawan mo siya? Kung hindi ka titigil, sasabihin ko kay Diana ang ginagawa mo. Uwi ka naman ito. At dapat sabihin mo rin kung bakit ginagawa ko ito. Dahil gumawa ka ng paraan para magkasira kami ni Eliana. Gustong gusto niya si Eliana. Ngayon tingnan natin kung sino nga ba at kanino masisira ang relasyon ng isang kaibigan. Napahinga ako ng malalim at mas tumalim pa ang titig ko sa kanya. Gusto mo ba ako, Victor? Buong-buong wika ko sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Napaingos naman siya. Inangat niya ang palad at dumapo iyon sa aking leeg. Humahaplos ng marahan sa baba at leeg ko. No. Nakangising sagot niya at umiling. Nasaktan man sa narinig. Pero binaliwala ko ito. Hinding-hindi. Muling sagot naman ni Victor. You know what, Victor? Sabihin mo na ang totoo habang maaga pa. Galit ka ba talaga o gusto mo lang ako at ayaw mong aminin sa sarili mo yon? Natawa siya at tumilig siya sa aking balikat sa kabilang banda habang patuloy ang pagkakapirmi ng palad niya sa aking leeg sa kanan. Pumayag kang ihatid kita ngayong gabi. Ang kapal talaga ng mukha nito. Manigas ka. Mariing sagot naman ni Atasha. Hinawakan niya ang braso ko para maipirmi sa pader. Ihahatid kita o iuuwi ko si Audrey sa condo unit ko. Mamili ka, Atasha. At once na ginawa ko yun, alam mo na kung ano ang sunod na mangyayari. Kapag hindi mo ako pinayagan, na ihatid ka ngayong gabi. Tinulak ko siya at masamang tiningnan. Kaya naman napangisi siya. Kailangan mo na magdesisyon, Atasha. Bago pa, masaktan muli ang kaibigan mo. Bumalik naman ako sa lamesa ko at tiningnan ko si Audrey. Busy siya sa kanyang cellphone habang nakikipag-text. Nakita ko ang screen. Mahabang message niya sa taong walang reply sa kanya. Mariin ako napapikit at pagod na bumalik sa kinauupuan ko. Mauna ka nang umalis. Susunod ako. Wait for me in the parking lot. Reply ko naman sa text message ni Victor. Kagat ang labi ko habang pinapanood ang pagbalik ni Victor sa aming lamesa. I have to go. May duty pa ako kaya mauna na ako sa inyo. Tilang walang anuman, nawika niya at tiningnan niya si Audrey. Napatango lang naman ang aking kaibigan rito. Tumayo ito at nilapitan si Victor, tsaka hinalikan sa pisngi. Ingat ka. Malambing na wika naman ni Audrey. Nagpaalam na rin sila kay Victor. Kitang-kita naman niya ang mariing tingin sa kanya ni Victor. Tila naging komportable naman ang mga kaibigan nila nang umalis na si Victor. Ang hirap kapag kasama yun, no? Parang hindi pwedeng gumawa ng mali at baka masita. Humalakak ito at muling mas nakapag-usap ng maayos. Huwag na huwag mong iisipin na iiwasan ako. Napairap ako at inayos na ang bag ko. Iyon ang text sa akin ni Victor. Si Conrad ay sumisimsim ng alak at pinapanood ang galaw ko habang may kunting ngisi sa mga labi nito. Aalis ka na? Dahil sa tanong ni Conrad ay tumayo na rin si Tim. Ang aga naman, mamaya na, Atasha. Uwi ka naman ni Tim. Sa bahay lang naman ang uwi ko. My dad's driver is already outside. Talaga? Uwi ka naman sa kanya ni Conrad. Kung ganun maupo ka na, Tim. Hayaan mo na si Atasha. May driver naman pala siya na naghihintay sa baba.
Ihahatid na kita sa baba. Huwi ka naman ni Tim. Huwag na, maupo ka na. Pagpipigil muli rito ni Conrad at ngumisi ito.